try tumayo and let's prayer. Panalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po tumutulog sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Pangpasalamatan ko, Diyos, sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat sa biyaya na iyong pong pinagkaloob sa amin, maging sa kalakasan at buhay na meron kami ng Diyos. And we are praying, Father, sa aming pong pagsisimula ngayon sa pag-aaral ng iyong salita, na nawa ang iyong banal na Espiritu ang magmuna sa amin at magbigay sa amin ng sapat na karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Kaya din sa iyong Espiritu. Pagkakitin o Diyos, nawa kayong magbigay ng wisdom sa pagbahagi ng iyong salita. Ikaw lamang aming tiyataas, pinapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so muli, good morning sa ating lahat, mga kapatid. November na tayo, ano? And it's just isang buwan na lang. Matatapos na naman yung taon 2024. So, dahil November po ngayon at madalas po ang mga tradisyon, paniniwala regarding sa mga patay, I'd like to share sa atin tungkol sa mga katayuan, the state of the dead. Ang atin pong verse na tatalakayin ay doon sa Job chapter 14, verse 10, na sinasabi po dyan, "But man dieth and wasteth away, yeah, man giveth up the ghost, and where is he?" Okay? So, ito po ay napakalaking katanungan at parang ng iba ay nalilito at hindi rin nila alam ang kasagutan sa tanong na ito. Dahil sa Book of Job, itinanong din, ano? Nasabi diyan, ang tao ay namamatay at lumilipas ang kanyang buhay sa mundong ito. Okay? Umaalis sa kanyang katawan ang espiritu at sabi diyan, nasaan na siya? Tandaan po natin na ang tao ay binubuo ng tatlo. The body, soul, and spirit. So, tatlong elemento po ang bumubuo sa ating pagkatao. Body, ito pong nakikita natin, physical, itong appearance natin, structure. Yung spirit and soul, yun po yung nakatira sa body natin. Na kung saan itong spirit and soul, hindi po yan sila pwedeng paghiwalayin. They are inseparable beings or entities. The soul of man and spirit of man are the reason why we are alive, why we still live. Dahil nung sa simula, nung nilikha ng Diyos ang tao, di ba, kinuha tayo sa alikabok, at nung naporma na po ng Diyos yung tao, hiningahan niya po sa ilong. At sabi doon, and man became a living soul. Genesis chapter 2, verse 7. Kaya ang tao, pag wala siyang kaluluwa, wala na yung espiritu sa kanyang katawan, siya po ay tinatawag natin na dead or patay. Yung tao na patay na, bakit siya sabi natin patay na? Dahil wala na sa kanyang katawan yung espiritu at kaluluwa. Kaya sa Bible, ang ibig sabihin ng death is separation. Yung pag-iwalay. Umiwalay na ang espiritu at kaluluwa sa katawan nito, therefore, ang katawan ay tinatawag na patay. So, ang tanong ngayon, pag humiwalay na yung espiritu, yung kaluluwa sa katawan ng tao, nasaan na siya? Saan na yun? No? So, yun po yung ating tatalakayin dito sa topic na ito, no? The state of the dead. Status quo. Ano ang kinalalagyan? Ano ang pangkasalukuyang status, kalagayan ng mga nangamatay na? Whether they are believers or not believers. So, meron tayong mga katanungan na sagutin natin using the scripture. Of course, ang ating basis, our basis of belief is the Bible.
titingnan po natin ano po ang tinuturo ng Bible tungkol sa mga nangamatay na. Last week, November, ano ba? Kailan yung November 1? Nung last Friday yun, ano? Diba? Kaya tawag nila yan na All Souls Day. And then ito, All Saints Day. At marami sigurado ang mga pumunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagbigay ng pagkain, ano? At nung pumunta kami dyan sa Nagilian, nag-distribute ng trucks, nakita namin yung mga puntod. May mga pagkain talaga. Sayang nga yung iba kasi yung biscuit hindi pa nabuksan. Ang masaklap, may mga alak, may emperador, ano? Oo. Ibig sabihin daw manlalasing yung namatay doon. Okay. Pero yan po ay tradisyon ng tao at inaakala din nila na ang patay ay kumakain pa ng pagkain na inaatang nila. Kaya sila naglalagay doon. Pero wala na po yun sa Bible, mga kapatid. Hindi po yung tinuturo ng Biblia. Siguro you can visit to respect and honor, to remember your loved ones, yung kanyang ginawa dito sa lupa, nagre-reminisce ka. Pero yung pag-alay mo ng something doon sa patay, wala na yun. Actually, when you offer something to the dead, you are no longer offering it to the dead, but to the devil already. Okay? So, itong unang tanong na sagutin natin is, where does a human soul or spirit go after death? So, saan nga ba pumupunta ang kaluluwa ng tao? Ang espiritu ng tao pagka siya ay namatay. Sigurado lahat tayo dito may mga kapamilya na, kamag-anak na o kaya kaibigan na namatay. Tama? At nakabisita na tayo ng mga burol. Sino ba dito hindi pa nakaranas makabisita ng burol? Alam natin na pag may burol, pag kakilala natin, malaki so kayo talagang pinupuntahan natin. At kung mapapansin nyo po yung katawan ng tao na andun sa kabaw, hindi na yan gumagalaw. Okay? Titigan mo na lang yan. Kahit nga bigyan mo yan ng masarap na pagkain, hindi na yan kakain. Okay? So ngayon, ang tanong dyan is, nasaan na yung kaluluwa niya? Nasaan na yung kanyang espiritu? So naiwan yung katawan, pero nasaan na yung kanyang espiritu? So sa Bible po, sinagot po yan sa book of Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Ano pong sabi doon? Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit return unto God who gave it. So saan pumupunta ang katawan ng tao? Tingnan mo natin yung kasi diba, sabi ko kanina, binubuo ng tatlo ang ating pagkatao, body, soul, and spirit. So una, saan pumunta yung katawan? Sabi diyan, sa earth, okay? Kasi ginawa tayo gamit ang dust. Okay, alikabok. We are made of dust. Okay nga, hindi man tayo naniwala na galing tayo sa unggoy. Ang pinanggalingan natin is lupa, sa alikabok. Doon tayo pinurma ng Diyos. Kaya sabi diyan, pag namatay ang tao, babalik din siya sa lupa. And then, ang kanyang espiritu, sabi diyan, spirit or soul shall return to God who gave it. So saan pupunta yung kaluluwa, espiritu ng tao pagka siya namatay? Doon sa Diyos. Ngayon, ang tanong dyan, so ibig sabihin, Pastor, pupunta sa langit yung mga kaluluwa, lahat ng kaluluwa ng tao? Paano yung hindi sumampalataya? Pupunta din ba sila sa Diyos? No? So base dyan, sa Tagalog nga, sabi diyan, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So ang tanong dito, kung hindi ligtas at pupunta, babalik ang kanyang soul or spirit sa Diyos, so ibig sabihin, mapunta siya sa langit? Of course not. Kasi di ba, napakaklaro ng Bible na ang pupunta lang sa langit ay yung mga sumampalataya kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas na siya ay namatay, nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, ang isang unbeliever na namatay, hindi talaga pupunta sa langit.
Paano yan? Nasaan ba ang Diyos ngayon? Siyempre, nasa langit. O paano yan? Sabi dyan, pag namatay ang tao, pupunta sa Diyos. Ang tanong dyan is, anong gagawin nila pagpunta sa Diyos? Okay? Dahil ililigtas ba sila para ipunta ng Diyos sa langit? Hindi po, ano? Hebrews chapter 9, verse 27, sabi yan, as it is appointed that man wants to die, but after this, the what? Judgment. So, generally, lahat ng tao na nangamatay, ang sabi doon sa Ecclesiastes, babalik ang Espiritu sa Diyos for judgment. Para sa paghusga. Kasi lahat naman ay husga ng Diyos. Whether believer or unbeliever. So, generally speaking yun, na lahat ng tao na nangamatay at nabawian ng kanilang buhay, ang kanilang espiritu kaluluwa, haharap talaga sa Diyos. Kaya sabi doon sa Ecclesiastes, will return to God. The spirit will return to God who gave it. But, sabi niya, for judgment. Haharap lahat ng tao para bigyan ng judgment ng Diyos. Whether they will go to heaven or to hell. So, dalawa lang po ang pwedeng puntahan, di ba, ng tao? Ayan. Sa langit lang at sa impyerno. Yan lang naman eh. Pag isa kang tao na masama at hindi nagsisi sa iyong kasalanan, hindi sumampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, pag namatay yung tao yon, sa impyerno siya pupunta. At yung isang tao naman na sumampalataya, sa langit, as simple as that. Ano? Kaya nga, siya sabi natin na hindi tama yung hindi applicable sa lahat ng nangamatay yung RIP. Yung rest in peace. Rest in peace, di ba? Sa mga puntod. Puntahan mo doon sa sementeryo. Lahat ng mga kaburol doon, may RIP talaga. Rest in peace. Mapayapa daw na nagpapahinga. Oh. Ang tanong, paano kung nasa impyerno siya? Mapayapa ba yun? Kung may alak pa doon na inatag, yun siya, lasinggo yun. Paano mo masasabi na nasa langit yun? Ano? So, we have to be careful. And while we are still on earth, we can decide. Ang pagdesisyon, kung gusto sa langit o sa impyerno, gagawin yan habang nandito pa tayo sa lupa. Hindi na yan pwedeng gawin pag namatay ka na. Hindi ka na pwedeng mamili doon. Pag nandun ka sa impyerno yung tao, hindi na siya pwedeng pumili. Ay, sa langit na lang pala ako, mainit pala dito eh. Hindi na pwede. Kaya nga, mahalaga, na habang buhay pa tayo, we have to make that decision to believe on the Lord Jesus Christ, to have faith on His finished work, para doon tayo sa langit pupunta pag tayo ay pumanaw. Tingnan po natin itong example na sinabi ni Jesus. Tungkol po sa isang mahirap na tao na nagngalang Lazarus. Ano? Verse 22 ng Luke chapter 16, now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom. Now, ang pinento po dito ni Jesus, tungkol po sa dalawang tao, isang mayaman at isang mahirap. Ngayon, itong mayaman, sa description dyan sa Luke chapter 16, lahat ng masasarap na pagkain na gusto niya, nakakain niya, mayroon siyang magandang tahanan, lahat ng nais ng kanyang sarili, nakukuha niya. Samantalang itong mahirap naman na si Lazarus, namumulot lang po siya ng pagkain na nalalaglag doon sa hapag ng mayaman. Crumbs yung kinakain niya. At ang masakla pa, maraming sugat-sugat itong mahirap ng taong ito at dinidilaan ng aso ang kanyang sugat. And so in other words, talagang mahirap talaga siya. And nangyari po na namatay itong mahirap na taong ito. And then, dinala siya sa paraiso. Kasama ni Abraham. Andun siya sa Abraham's bosom. And later on naman, namatay din itong mayaman. O, tingnan nyo walang pinipili si kamatayan. Mayaman ka o mahirap, mamamatay ka rin. Oo. So, hindi guarantee na mayaman ka, mas hindi ka mamamatay. No? O kaya, mas
mas matagal kang mamatay. Hindi, walang guarantee doon. Ano? Kasi ang kamatayan, it will come anytime. Regardless of our age or status in life. Wala pong pakialam ang kamatayan doon. Ngayon, tingnan niyo po yung napuntahan nitong dalawa. Parehas namatay, pero magkaiba ang lugar na pinuntahan. Itong mahirap na tao, na si Lazarus, ang pinuntahan ng kanyang kaluluwa doon sa paraiso, sa paradise. Itong mayaman naman na namatay, ang pinuntahan ng kanyang kaluluwa doon sa Hades or sa hell or impyerno. Magkaiba. At ang nangyari po dito, itong kwento nga ng mayaman na ito, sinusunog siya, kasi sabi dyan in Hades, he lifted up his eyes, being in torment. In torment, ibig sabihin, tinotorture siya. Pinapahirapan siya. Kasi ano bang meron sa impyerno? Apoy po ang sa impyerno. No? Didescribe po yan na fire. At araw at gabi, sinusunog yung mga tao doon. At ang kwan lang, masaklap, hindi sila namamatay na doon. May immortality na kasi doon Okay? So in other words, pag pumanaw ang isang tao, dalawa lang pwedeng puntahan, sa langit o sa impyerno. Sa panahon natin ngayon, if we believe on the finished work of Christ, sa langit tayo. Pag hindi naman, sa impyerno. So nasa tao na yung pagpipili dyan. 2 Corinthians 5:8, sabi dyan, the Apostle Paul, we are confident, I say, and willing, rather, to be absent from the body. Pag absent from the body is you are dead, and to be present with the Lord. Pag namatay tayo, automatic, pupunta tayo sa piling ng Diyos o sa presensya ng ating Panginoon. Diretso po yan. Hindi po totoo yung turo na lahat daw ng tao ay dadaan sa impyerno o sa hell para daw sa purgation. Kaya may tinatawag silang purgatory. Na ipapurge daw yung sins doon. But that is not in the teaching of the Scripture in the Bible. Pag namatay ang isang tao na sumpalay, automatic sa langit po yun po. Okay? Another. Ito po yung katanungan, when the dead comes back home. Ito. Kasi maraming mga istorya ganito, maraming mga kwentong ganito Bumabalik pa ba yung patay doon sa bahay nila? Yung magparamdam, okay, magkaroon ng, may kakalabit sa'yo, tapos wala ka namang nakikita, tapos maramdaman mo, malamig yung hangin, tapos sabi mo, ala, si tatang bumalik. No? Totoo pa kaya yun? Babalik pa kaya sa bahay nila yung namatay? Alam niyo po, nung pumanang si Nanay Lita, nakutan niyo, di ba yun na yan? Yung kwarto niya po dito sa bahay nila, diyan po siya na gano'n doon, nag-stay, no? Talagang medyo nahirapan na siya. Okay? Nung namatay po si Nanay Linda, katapos inilibing, natulog po pa ako dyan sa kwarto niya mismo. Yes, doon mismo sa kinahigaan niya. At mag-isa lang ako noon. Mag-isa lang ako, wala akong kasama Hindi ko pa naman nasawa si Mrs. noon. Mag-solo ko talaga dyan. Pero natulog ko mag-isa. Sabi ko, totoo kaya yung sinasabi nila. Pero ako hindi naman ako talaga maniwala. Alas 12 ng gabi, bigla akong nagising. Nagising ako ng hating gabi. May lumagapak kasi. Parang labog. Pero hindi ako na takot. Ngayon, sabi ko, ano kaya yun? Di binuksan ko yung ilaw. Tingnan to. Pusa naman pala. Kasi yung iba sabi nila, may nagpaparamdam. Sabi ko, wala naman. Okay. Kasi hindi naman talaga yung totoo. Bakit? Alam nyo? Ito po yung turo ng Bible. No? Job chapter 7 verse 9. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho. Kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa saan? Sa mundo. In other words, hindi pala totoo yung mga sabi nila na bumalik. Naramdaman ko. Okay? Kasi sabi diyan, hindi na siya makakabalik sa mundo ng mga buhay. Iba po ang mundo ng patay sa mga buhay. At sa Job chapter 7 verse 10, kung iganso po natin yan, hindi na siya makakauwi kailanman
mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Kasi di ba sa paglaho ng sa paglipas ng panahon, makakalimutan din lang yon. Pati tayo. Pag pumanaw tayo, after 10 years, 20 years, 50 years, wala na mag-alala sa atin. No? Iba na lang dun sa mga nagawa natin na magandang bagay. Pero yung pagkataon natin, tayo mismo, wala na. Sa English po, malinaw na sinabi dito sa English mismo, he shall return no more to his house. Ano? Neither shall his place know him anymore. Hindi na. Hindi na siya talaga makatawid. Kaya hindi na totoo yung babalik pa yung patay. Sabi ng iba kasi, 40 days daw na palaboy-laboy pa lang yung kaluluwa. Pag namatay ang tao, within 40 days daw, palakad-lakad pa lang daw yung kaluluwa. Naghahanap pa lang ng papuntahan niya. No? Pero hindi po yun. Walang turok sa Bible na gano'n. No? So, gano'n po mga kapatid, hindi na babalik yung mga patay. Kaya huwag kayong matakot sa mga may multo. No? Pero dahil nakabis na natin, parang natatakot din. Pero hindi naman pala totoo talaga sa Bible. Now, next one. What is currently happening among the dead? No? Anong nangyari po sa mga namatay? Okay? Kagaya kanina, nabanggit ko po, di ba? Pag namatay ang isang unbeliever, saan po siya pupunta? Doon sa hell. Ang nangyari po sa kanila, kagaya ng binasa natin kanina, and in hell, itong mayaman na namatay, he lift up his eyes being in torments. Ibig sabihin, nakakaramdam pa rin sila. May mga naniwala din po na pag namatay daw ang tao, pati yung kaluluwa at espiritu namatay din. That is wrong. Why? Ang kaluluwa at espiritu, hindi po yan namamatay. Okay? Hindi po yan nagiging desolate. Yung wala na. As in, non-existent sila. Hindi po. Ano? They continue to exist. They are still alive sa kabilang mundo. Kaya pag ang tao namatay at nandun sa impyerno, buhay na buhay ang kanilang kaluluwa at espiritu at nakakaramdam ng sakit. They are conscious. Conscious pa rin sila. In fact, yung kwento ng mayaman at ni Lazarus, nakiusap yung mayaman kay Abraham. Ano pong sabi niya? Amang Abraham, maaari mo bang suguin si Lazarus na bumalik sa mga buhay at pagsabihan niya yung aking mga kapatid kasi may 5 pa akong kapatid. Para maniwala sila at hindi sila mapunta sa kinaroroonan ko ngayon. O, tingnan niyo. So, ibig sabihin, conscious siya. Conscious yung tao na namatay. Yung kanilang espiritu, yung kaluluwa na buhay na buhay. Pero sabi naman ni Abraham, hindi na pwede. O, kasi nga, pag pinabalik niya si Lazarus, napatay, nabuhay, tapos babalik doon, magbahagi ng salita ng Diyos, mas lalong tatakbo yung mga tao. Oh. Kaya sabi ni Abraham, may mga propeta naman na doon. Kung ngayon, kumbaga, may mga pastor naman doon, nasa kanila na yun kung maniwala sila o hindi. Kung maniwala sila, di maligtas. Kung hindi, pupunta din doon sa hindi. So, hindi na pinapayagan ng Diyos na yung patay mismo mabuhay para mag-preach. Kasi maraming mga takot, magsitakbuhan na, o bigla ba naman babangon yung patay? Ano? So, hindi na po yun allowed. Okay? Kaya sabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21-23, to me, to live is Christ and to die is gain. Masaya si Apostle Pablo, kahit mamatay siya, sabi niya, pakinabang yun sa akin. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Sabi niya, mas mainam, mas gusto ko nga nakasama na si Kristo eh. Sabi, hindi siya takot mamatay. Kasi pag namatay siya, makakasama na niya ang Diyos. Okay? Next one, well, the dead, they're raised again. Ito yung katanungan. Mabubuhay pa ba muli yung mga nangamatay? Yes or no? Yes. Yung mga nangamatay? Yes. Bubuhayin pa rin sila. Actually, lahat ng tao na nangamatay ay bubuhayin. May itinakda ang Diyos na panahon sa muling pagkabuhay nila. Pero iba nga lang yung muling pagkabuhay sa mga grace believers at sa mga kingdom believers. Okay pa po yun na
time. So, sabi po doon sa Book of Daniel, chapter 12, verse 2, "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake." Yung sleep dyan, hindi yung ibig sabihin natutulog na kagaya ng alam natin. It's an illustration, allegorical statement. Inihalin tulad yung pagkamatay sa isang natutulog. In other words, ang sinasabi dito is, lahat ng mga nangamatay na nandun sa lupa, nakabaon, shall awake, gigising sila. Ibig sabihin, mabubuhay sila muli. Pero pag nabuhay sila muli, sabi dyan, some to everlasting life and some to shame and everlasting death. So magkaiba talagang puntahan. Bubuhayin nga ng Diyos lahat ng mga nangamatay, pero magkaiba sila ng paglalagyan. Kaya kung balikan natin kanina, saan pupunta yung kaluluwa pag namatay? Pagligtas sa langit, pag hindi ligtas sa impyerno. Ngayon, di ba, ang kaluluwa nila, espiritu na babalik sa Diyos. Pagbalik sa Diyos, huwasgan ngayon ng Diyos, bibigyan ng judgment. Saan ba sila patutungo? Ito na yung sabi dyan. Ang iba, sa everlasting life, sa langit, sa kaharian ng Diyos, at yung iba naman sa everlasting contempt, sa walang hanggang pagdurusa. Yan po yung sa lake of fire na. Okay? Sa Tagalog, sabi niya po, bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahiyahiyang walang hanggan. Kaya nga po sabi dito sa Revelation, tawag po itong saddest verse of the Bible. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So ito na po yung final na destiny ng mga hindi sumampalataya. Nakasaad po dyan na balang araw bubuksan ng Diyos ang kanyang aklat. May libro po pala ang Diyos, Ang libro na yun tinatawag na Book of Life, aklat ng buhay, ibig sabihin, nakalista doon lahat ng mga pangalan ng sumampalataya, ng mga ligtas. Kaya pagdating sa langit, titingnan ng Diyos kung andun ba yung pangalan natin. Ang tanong, sigurado ba tayo na nakasulat yung pangalan natin doon? Isa lang ang parang, di ba? Yung sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith." Okay? "And this is not from yourselves, it is the gift of God, not of works, so that no one can boast." Tandaan natin, masisigurado natin ang ating pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay kung tayo po ay sumampalataya. No? At saka, huwag na tayong magpalit ng pangalan. Kahit na sabihin nila na pangit yung pangalan natin, o ayaw natin, hindi yung pwedeng palitan. Kasi nakalista na yan doon sa langit. No? Mamaya, wala na yung pangalan natin doon, pinalitan. Okay? So, this is the most exciting and surprising moment dahil we anticipate that when God opens this book of life, our name is found there. Ang masaklap dito, pag wala, kasi sabi diyan, pag hindi nakasulat yung pangalan mo, hatulan doon sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire. Okay? So, hindi ko alam kung gaano kalaki ang aklat ng Diyos kasi there are around 8.4 billion na katao sa mundo. At hindi natin alam kung ilan ang mga ligtas. Okay? There might be billion also kasi yung mga namatay pa noon. No? Napakarami. So, at ang basis lamang ng Diyos sa paghatol ay the way or our faith in Him. Yung ating pananampalataya sa Kanya. And let us be sure and have that faith na sincere, truth,
no? True talaga yung ating panampalataya. Kung sa gayon, nandun yung pangalan natin. Sarap kayong marinig. Isa sa napakasarap pakinggan is yung marinig yung pangalan natin, di ba? Wag lang yung sumisigaw na tao na tinatawag yung pangalan natin. Pag time sa school, yung every end of the quarter, meron silang tinatawag na awarding, di ba? Di ba? Parang ang sarap, ang saya marinig na tinawag yung pangalan natin with honors, with high honors, with highest honors. Okay. So, napakasarap pakinggan. At that time, natatawagin na ng Diyos ang ating pangalan, we will, sabi dyan ni Apostol Pablo, we will all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo, isa-isa tayong harap sa hukuman ni Kristo. And everything we have done on earth will be rewarded. Binigyan tayo ng gantimpala. Ano yung ginawa natin sa lupa. Okay? Yan po yung mangyari sa rapture, mga kapatid, yung sa atin. Kasi iba po ang judgment para sa kingdom, sa mga non-grace believers, at iba din naman sa ating grace believers. Okay? Ayan. So, hanggang doon lang ating lecture tungkol sa state of the dead. So, I hope maliwanag sa atin, na pag namatay ang isang tao, hindi na babalik sa mundo. Iba na lang kung bubuhayin talaga siya ng Diyos. But, with regards to teaching of the Scripture, when a person dies, his soul will either be going to hell or to heaven. Or, generally speaking, will appear to God for judgment. Okay? So, hanggang dyan lang po. And if you have any question or clarification, pwede po tayo